Sa Ombudsman, napatawan ng preventive suspension si House Speaker Martin Romualdez at 3 ibang mambabatas. Ano bang ibig sabihin nito mga kabalitaan? Isang simple lamang ho, yung tiwala at handa ho silang mag-invest sa Davao City at tulungan yung Davao City. Huwag niyong sabihin na ang mga Duterte ay hindi marunong magdala sa kanilang lugar at punong-puno ng mga masasamang elemento. Dahil itong pagpunta ng isang Japanese ng opisyalis ng JICA ay nako, ito'y patunay lamang. Talagang pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan yung mga Duterte na hindi ho corrupt officials dyan sa Davao City. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Pastor Apollo Kibuloy nangunguna pa rin sa bagong Archlight Senatorial Preference Survey. Dadagan ang Lito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago sa amin. Okay. It's They say milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli na maging milyonaryo. Alright, magandang buhay. Welcome back mga kabaitaan. Nagbabalik na naman ho tayo at for sure ay magugustuhan nyo po ang ating ihatid na balita sa oras na ito mga kabaitaan. Dahil hindi na ho tayo magpaligoy-ligoy pa at dire-diretso na ho tayo sa ating paghahatid ng mga komprehensibo at totoong mga impormasyon balitaan dito lamang ho sa inyong munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na rin ho kayo para ho kayo lagi updated sa mga kaganapan sa ating lipunan at pindutin ang notification bell. Huwag nyo lang pong i-skip yung ads, pakiusap lamang ho at ito ay malaking tulong na rin sa inyong lingkod mga kabalita. At paliguan nyo na rin po ng likes yung ating mga video at mag-comment kayo dahil yung top 20 na mga reactors or commenters ay ating ipa-flash dito sa susunod na mga content or vlog natin mga kabalitaan at i-share nyo na rin po ang video ito mga kabalitaan. At sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat at sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan mga kabalitaan. At ngayon po ay ating sisimulan yung ating pagbabalita at paglalahad ng mga impormasyon mga kabalitaan dahil po itong balitang ito mapapanood nyo to dahil si Tamba at yung 3 iba pa pakinggan ho natin yung balita dahil di umano ay sinuspindi na ho ng ombudsman sa sinasabing katiwalian allegedly dahil nga po sa tumataginting na 204 billion pesos sa buy scam report na kung saan ay parang aabot yata ng 28 na blanco ho yung nakasaad doon na sa kanilang pagbalangkas ng naturang budget. At ngayon po ay sinusundan natin ito yung reklamo ni Congressman Sid Ungab at nitong si Attorney Vic Rodriguez patungkol ho dito. At sa inyong mapapanood ngayon, ito lamang pong balita mula sa GMA kung saan po ay sinasabi ho rito na sabi dito, hindi sapat ang suspension. Dapat bitayin si Romualdez and company. Ayun po mga kabalitaan. Ito, panoorin at pakinggan ho natin to dito at titignan natin ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay ng 2025 national budget. Bago nito, sinampaan sila ng graft complaint dahil sa umunoy mahigit 200 bilyong pisong isiningit sa budget gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag si Romualdez at ang iba pang inareklamo pero wala pa silang tugon. Sa Ombudsman, napatawan ng preventive suspension si House Speaker Martin Romualdez at 3 ibang mambabatas. So ayun po mga kabalitaan, preventive suspension yung 3 iba pang mambabatas kasama na ho rito si Tamba mga kabalitaan. Karma is real. So karma is real mga kabalitaan. Ayun po, talagang sabi nga natin sa inyo pa ngayon yung bola pero pagdating ng tamang panahon, babaliktad at iba naman yung magdidribble ng bolang inyong inahawakan mga kabalitaan. So meron na hong aksyon, isa pa lang po huyang karmang lumabas
preventive suspension mula ho sa ombudsman itong complaint na isinampa ni Congressman Alvarez, Pantaleon Alvarez. At meron pa po tayo nakabinbin dyan sa Korte Suprema. At inisa-isa na ho sila dyan mga kabalitaan. Di ba? Nakakahiya ho. Talagang walang sikreto na hindi sisingaw. Walang amoy na hindi sisingaw mga kabalitaan. At ngayon naman po mga kabalitaan, itong papakita ko natin mamaya ay nangunguna sa latest online survey, nangunguna mga kabalitaan si Bato de la Rosa, si Bongo, Bato de la Rosa at sinundan ho ni Pastor Apollo si Kibuloy mga kabalitaan. Ito po ay hudyat na ho ng paniningil sa PDP laban sa mga tiwaling gobyerno, mga politiko at buwayang mga tongresista mga kabalitaan. Ngayon, sasabihin na naman nila yan na fake news mga kabalitaan. Anyway, bago ho tayo dyan tutungo, heto po, papakita ho natin. Ito po yung post ni Bonget sa kanyang Facebook. Ang daming nagpo-post siya dito, BBM Vlog 2267 daw. At yun nga, pinagmamayabang niya sa social media. Pero tingnan nyo po yung mga tawa ho dito. So, ganun pa rin ho, yung na-discuss na ho natin to kamakailan lang. At sinabi ho dito na Bongbong Marcos can see the total number of reactions to this post mga kabalitaan. So dati makikita natin ilang libo yung mga pinagtatawanan ho dito, yung Pacquiao smiley mga kabaitan. Ngayon, nangunguna pa rin ho yung tawa sa mga netizens. So yung pwersa ho ng sumusuporta ng PDP laban mga kabalitaan ay itong mga netizens na o yung mga butante na ginamit na ho at pumasok na ho talaga karamihan sa atin dito sa mundo ng social media mga kabalitaan. Sabi nila, kayo mga Team Suka hanggang online lang kayo. Hanggang internet lang kayo. Hanggang Facebook at YouTube lang kayo. O, di ba? So ito yung katotohanan na talagang tatanggapin niyo na. Kasi lumalabas na yung katotohanan at maniningil na ho yung panahon mga kabalitaan. Napakahirap po yung panahon ang maningil sa mga buhaya diyan, sa mga politikong mga nimal mga kabalitaan at mga may pangugaling kademonyuhan ay hindi ho talaga magwawagi sa kabutihan. Lalo na ho dito na mag-alboruto ho yung kampo ni Bonget dyan sa Malacanang. Lalo na ho itong si Taklesa Bungangera, Bibig Palengke, itong si Attorney Tahol Claire Castro mga kabalitaan. Dahil nga po, sa dami-rami hong mga politiko, sa dami-raming lugar ng ating bansa, bakit yung mga sa Japan, yung mga malalaking tao sa Japan ay pumunta diyan sa Davao City at nakipagkita pa kay Mayor Basti Duterte mga kabalitaan. Ano po ba yung ibig sabihin ho nito? Simple lang po, ang ibig sabihin ho nito ay malaki at yung paniniwala ho nila at naandyan pa rin ho. Hindi nawawala ho yung tiwala ng mga malalaking tao diyan sa Japan. Dahil nga po, itong pagpunta, silipin ho natin to dito Ito, picture na lang muna tayo Picture lang papakita natin at i-discuss natin to kung anong rason ba't pinuntahan yung Davao City, particularmente itong si Mayor Basti Duterte. Ayun nagtawanan. Di ba? Yun. Ano bang ibig sabihin nito mga kabalitaan? Isang simple lamang yung tiwala at handa ho sila mag-invest sa Davao City at tulungan yung Davao City. Ito po yung nilalaman ng pagpunta ng isa sa pinakamalaking opisyal ng bansang Japan diyan sa Davao City. Parang hindi yata makita sa inyong screen pero babasahin ko na lang kasi napuputol. Sabi po dito mga kabalitaan, Davao City local government officials conveyed their gratitude to JICA Chief Representative Sakamoto Takema and the Japanese people for advancing development in the city through many projects mga kabalitaan. Through many projects. So including the Davao Bypass Road Network, flood control and drainage improvements, and the Wastewater Management Master Plan.
So among others. So now the city officials look forward to continuing their collaboration with JICA. They requested additional assistance to further boost development in the city and the Mindanao region, aligning specific infrastructure projects to JICA's cooperation initiatives. So Chief Sakamoto likewise expressed his appreciation to the officials for their support of JICA's projects and commitment to expanding JICA's cooperation in Davao, which he considers his second home, mga kabalitaan. O diba? Ang laki at ang tiwala ng mga Japanese ay naku po, wala talagang humpay. At sa dami-rami ng mga lugar sa ating bansa, ba't yung Davao City pa yung napili niya? Dahil nga po may kredibilidad, may dignidad mga kabalitaan, at mapagkakatiwalaan ang mga opisyalis diyan sa Davao City, lalo na sa pamumuno ng mga Duterte. Kaya huwag niyong sabihin na ang mga Duterte ay korap. Huwag niyong sabihin na ang mga Duterte ay hindi marunong magdala sa kanilang lugar at punong-puno ng mga masasamang elemento. Dahil itong pagpunta ng isang Japanese ng opisyalis ng JICA ay nako, ito'y patunay lamang na talagang pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan yung mga Duterte na hindi corrupt officials dyan sa Davao City. So yun po ang pagpapatunay natin at sila ay kinakabahan na ngayon dahil sa bawat post ni Andrew E., ni Bongit mga kabalitaan, pinagtatawanan at malakas lamang sila ngayon dahil yung pumupunta dyan sa kanilang pangangampanya ay may kasama, may kaakibat na ayuda. At pagkatapos may ibibigay, may makukuha yung mga pumupunta. Pero yung mga pamilya ko dyan na dumalo, lalo na dyan sa Laguna, ay sinabi nila na pumunta lang po kami kasi kuya, alam nyo na po, di ba? Pera-pera lang tayo rito, pero hindi ibig sabihin na siya yung iboboto namin. Pumunta kami, yung mga pinsan mo pumunta kami para lang sigurado na makita lang namin yung gusto naming makita. Kumbaga, suporta daw. Pero, at the end, hindi talaga nila ibuboto itong Team Sukarap mga kabalitaan. Mas lalo na silang magkakabahan dito na sa latest survey ng ArcLight ay nangunguna si Senador Bongo at sinundan ni Bato de la Rosa at itong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sawang-sawa na yung taong bayan. Hindi nila ipinapakita ito harap-harapan. Dinadaan lamang nila yung kanilang suporta sa social media para hindi sila mahabol ng kanilang mga politiko sa bawat lugar nila. Dahil pag ito'y nalaman na nagpapakita ng suporta harap-harapan, malamang sigurado pag-iinitan sila mga kabalitaan. Yun ang kanilang rason nating nakukuha Kaya ano na tayo, chill lang tayo ng mga netizens at sigurado papasok yung 10. Dahil si Dr. Mata nakapasok dito mga kabalitan. 10 silang pumasok at nakasama yata dito si Bamakino at si Ping Lacson. But anyways, may magpapaliwanag dito mga kabalitan itong ArcLight. Hiramin natin yung kanilang video presentations para may pakita natin, mailahad natin dito sa ating munting bahay mga kabalitaan. At pasasalamatan muna natin yung ating 52,310 subscribers mga kabalitaan na mga nanonood. Huwag nyo pong skip yung ads at tuloy-tuloy lamang sa panonood at sa hindi pa po nakapag-subscribe sa mga bagong salta, well, subscribe na kayo dahil dito nyo po malalaman ang totoong mga impormasyon na hindi binabaluktot dahil tayo ay taga-tuwid na mga baluktot na impormasyon na tinatapon na kinokontent ng ibang mga bangag vloggers mga kabalitaan. Ito po, panoorin natin yung ArcLight sa kanilang video presentation kaugnay po sa kanilang ginagawang online survey from February 22 to February 25 mga kabalitaan 2005. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Pastor Apollo Quiboloy nangunguna pa rin sa bagong ArcLight Senatorial Preference Survey. It's time, Solid Archers. Welcome to ArcLight, kung saan asintado ang bawat kaalaman.
Numbers don't lie, ika nga dahil nagsalita na ang mga netizens. Dahil sa pinaka-latest na Archlight Preference Survey, 7th round, ay nangunguna pa rin ang mga pambato ng PDP laban. Ang online poll survey na ito ay isinagawa mula February 22 hanggang February 25, 2025 mula sa 66 senatorial candidates na pinagpilian. At sa almost 2 million followers ng Archlight, naka-generate ito ng more than 435,781 votes ngayon mula sa accumulated survey forms sa lahat ng platforms nito at naka-record ng 5.2 million in total engagements. Hindi man ito official survey, ngunit pinapahiwatig naman ito ang sigaw ng nakararami, especially sa social media. Heto ang naging resulta ng Archlight Senatorial Preference Survey 7th round. Nanguna sa unang pwesto ang incumbent senator na si Senator Bongo na nakakuha ng 45,862 votes. Malakas pa rin ang nagiging hatak ng Senator Bong sa masang Pilipino dahil talaga namang tumatak ang mga proyekto nitong malasakit centers sa kanyang panunungkulan. Bilang senador, pumapangalawa naman sa Archlight Survey si Senator Bato de la Rosa na may 44,614 votes. Katulad ni Senator Bongo, si Senator Bato ay muling nagsusumamo sa sambayan ng Pilipino na may pagpatuloy niya ang kanyang pagiging senador sa isa pang termino. Isa sa pambato ng PDP laban, nais nitong maipagpatuloy ang kanyang laban sa ilegal na droga at seguridad. Nasa pangatlong pwesto naman si Pastor Apollo Kibuloy, isa sa mga pinakamatunog na pangalan at frontrunner ngayong midterm elections na nakakuha ng 44,211 votes. Nakapiit man ngayon dahil naging biktima ng political persecutions, ang matatag na KOJC leader ay hindi natitinag na ipaglaban ang hustisya para sa Diyos at bayan. Dala ang kanyang mga plano at plataporma para sa bansa tulad ng zero corruption, kalinisan at pag-unlad. Siya ang naging simbolo at tagapagtanggol ng mga naaapi, ang kalaban ng mga korap at mapang-abuso, ang kasangga kontra NPA at inspirasyon ng bawat Pilipino. Wala man ito sa mga campaign rallies, ngunit nag-uumapaw naman ang suporta nito hindi lang mula sa mga miyembro ng KOJC, ngunit kahit saan mang sulok ng Pilipinas at sa labas ng bansa. Maging ang kanyang matalik na kaibigan, si former President Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte ay lubos ang suporta sa kanyang desisyon na tumakbo sa eleksyon dahil si Pastor Kibuloy umano ang magiging heartbeat ng mga Pilipino sa Senado. Nasa pang-apat na pwesto naman si Congressman Rodante Marcoleta na may 43,415 votes. Ang kanyang paninindigan at pagtayo sa tamang prinsipyo ang naging daan upang makilala siya at karapat-dapat na mailuklok sa Senado. Ayon kay dating Pangulong Duterte, si Marcoleta ay isa sa mga frontrunner ngayong election 2025 at posibleng mag-number 1 umatras sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang eleksyon. Ngunit ngayon, sisiguraduhin itong makapasok sa top 12 lalo pat buo ang suporta ng iglesia sa kanyang pagtakbo. Panglimang pwesto naman ngayon sa Archlight Survey si Attorney Jimmy Bondo na nakakuha ng 34,518 votes. Ang batikang singer ay ngayon pa lamang sasalang sa politika, ngunit ayon sa kanya, mulat na ito sa mga nangyayari sa lipunan at gagamitin niya ang kanyang napag-aralan bilang abogado upang magsulong ng mga batas na makakatulong sa sambayanang Pilipino. Nasa pang-anim na pwesto naman si Attorney Vic Rodriguez na may 30,032 votes. Isa si Attorney Vic sa tatlong guest candidates ng PDP laban kasama si Pastor Kibuloy at Congressman Rodante Marcoleta na iniendorso ni Pangulong Duterte. Sa kanyang speech sa proclamation rally ng PDP, sinabi nito na proud siyang maging kabilang ng Team Suka kaysa mapabilang sa Team Sinusuka. Si Attorney Vic ay dating parte ng gabinete ni President Bongbong Marcos, ngunit hindi nagtagal ay kumalas ito sa administrasyon dahil sa mga di umanong hindi niya masikmurang anomalya sa palasyo. Pampitong pwesto naman si Dr. Richard Matt na nakakuha ng 29,125 votes. Ang malakas na social media presence nito na may milyon-milyong followers ang nagdadala upang makilala siya ng taong bayan. Tubong Mindanao, si Dr. Richard ang isa sa mga tagapagsulong ng Universal Healthcare Act at nangangakong tututukan ang mga proyektong pangkalusugan sakaling mailuklok bilang senador. Pangwalong pwesto naman sa Archlight Survey si Attorney Raul Lambino na may 25,644 votes. Isa sa lucky 9 ng PDP laban, si Attorney Lambino ang isa sa mga tagapagsulong ng federalismo na naglalayo magbigay ng mas karapat-dapat na pag-unlad sa mga kanayunan. Nasa pangsyam naman si Philip Salvador na mayroong 25,341 votes. Artista mang naturingan, ngunit sinasabi niyang magiging epektibo siyang senador kung papalarin ngayong eleksyon. Number 10 naman ngayon sa survey si Attorney JB Hinlo na mayroong 24,562 votes. Isa si Attorney JB sa apat na pambatong lawyers ng PDP laban sa Senado kasama si Attorney Marcoleta, Attorney Lambino at Attorney Bondo.
Sa pinakahuling speech ni President Duterte, ang tanging hiling nito sa mga taga-suporta ay ipasok ang lahat na kanyang mga iniindorso, lalo na't kakailanganin umano ng sapat na bilang ng senador upang tumutol sa pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Inamin nito na hindi sapat ang pondo ng PDP upang matustusan ang kampanya, ngunit umaasa ito sa taus-pusong pagsuporta ng taong bayan. Ang kumumpleto naman sa pang-11 at 12 spot ng Archlight Survey ay sina Bam Aquino na may 5,144 votes at si dating Senator Panfilo Lacson na may 4,468 votes. Kapansin-pansin naman ang malaking drop ng boto kung ikukumpara ito sa boto ng mga PDP laban senatorial candidates. Umaasa si dating Senador Bam Aquino na makakabalik sa pwesto upang maisulong ang mga proyekto para sa mga kabataan at libreng edukasyon. Samantala, matapos ang pagkabigo nito sa pagtakbo bilang presidente noong nakarang eleksyon, muling sasabak ngayon si Panfilo Lacson sa senatorial race sa ilalim ng partido ng alyansa ni PBBM. Ang tanong ng marami ngayon, bakit wala ang alyansa senatorial slate sa top 12 ng Archlight Survey? Unang-una, hindi po namin hawak ang desisyon ng mga bumoto sa ating online survey at ang tanging ginawa po natin ay nagtali tayo ng mga boto mula sa mga followers. Hindi na po saklaw ng Archlight kung ang mga bumoto ay panig sa PDP o panig sa PBBM team o iba pang partido dahil ang resulta lamang ng survey ang tinitingnan nito. Sa kabilang banda naman, namamayagpag ang mga alyansa candidate sa mga surveys from official survey firms, ngunit kapansin-pansin naman na maraming netizens ang hindi boto sa mga survey na ito. Sa pagpapatuloy, ito ang mga kandidato na nakapasok mula top 13 to top 24 ng Archlight Survey. Top 13, Willie Revillame na may 3,239 votes. Top 14, Kiko Pangilinan na may 2,571 votes. Top 15, Heidi Mendoza na may 2,552 votes. Top 16, Bonifacio Busita na may 2,208 votes. Top 17, Norberto Gonzales na may 2,125 votes. Top 18, Luke Espiritu na may 2,112 votes. Top 19, Ariel Querubin na may 2,011 votes. Top 20, Tito Soto na may 1,821 votes. Top 21, Erwin Tulfo na may 1,277 votes. Top 22, Gringo Honasa na may 1,114 votes. Top 23, Manny Pacquiao na may 993 votes. At ang kumumpleto ng ating top 24, Aimee Marcos na may 961 votes. Sinasabing wala sa survey ang tunay na desisyon ng mga Pilipino dahil magkakaalaman ang lahat sa darating na Mayo. Kaya't paalala na pumili tayo ng mga taong alam nating may magagawa para sa ikabubuti ng sambayanan. Kung meron man kayong susyon o opinyon, mag-iwan lamang na yung komento sa ibaba. Solid Archers, it's time! Pakinggan nyo ang sigaw ng bayan! Sa harap ng panlilinlang kami lumalaban! Di namin malilimutan, di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan nyo yan! 215, dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon, pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino, presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho, ospital ay kulang. Pero inuunan nyo ang manira at mamulitika, mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maninilang Pilip. Alright, nagbabalik ko tayo dito mga kabalitaan. Nakita nyo na po ang latest online survey ng Archlight. Talagang ito ay nagdadala na ho ng sinasabi nating mensahe para ho sa paglahad ng katotohanan na kung sino-sino talaga ang nais iboto sa darating na midterm elections sa mga senatorial slate ho laban sa ating mga tumatakbo ring kaalyado ng Alyansa para sa Bagoong Pilipinas, mga kabalitaan. So kabahan na ho sila dito dahil dinadaan na ho sa mga kababayan natin at pinasok na rin yung mundo ng social media. Tandaan nyo po, kung hindi ako nagkakamali, meron na ho tayong base ho sa datos ho, na meron na ho 92% na mga Pilipino ang gumagamit ho at meron na ho social media accounts. So huwag nyo ismulin ho sila dahil dyan ho idadaan yung ganti, yung simpleng pagiganti ho sa mga gahamang politiko na talagang nais nilang patalsikin sa pwesto itong si VP Sara Duterte para ho sa kanilang pansariling interes
interes at sa mga maitim nilang binabalak, lalo na ho pag perang pag-uusapan kung saan ay talagang harap-harapan na ho na ibinahay sa mayabang kapulungan or diyan sa House of Retaliations, mga kabalitaan. At unti-unti na rin nawawala yung ilang mga bilyon-bilyong salapi. At ngayon po ay 65% na mula sa budget ng 2025 ng General Appropriations Act ang nagasta at naipalabas na ho ni Tamba. Kahit ito ay may nakabinbin pang petisyon dyan sa Korte Suprema, mga kabalitaan. Kaya sabi ko nga, kabahan na at karma is real, mga kabalitaan. At mag-comment na ho kayo sa mga gusto pong magpa-flash sa inyong mga pangalan. Ipa-flash natin dyan sa top 20 commenters natin. Ilalabas natin dyan. At kung gusto nyo magpakulay, walang problema, open lang ho tayo dito. At para ipa-flash din natin, mga kabalitaan. So, kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation ngayon, huwag nyo pong kalimutan, mga kabitaan, na isubscribe nyo na ho itong ating munting bahay. Pindutin ang notification bell. At the same time, mga kabalitaan, na paliguan nyo po ng maraming likes. Huwag nyo pong skip yung ads na inyong mapapanood dahil yun po ay malaking tulong ho sa inyong lingkod. At para at least, kung marami hong mga subscribers, marami ho tayong mga likes sa video natin, so agad-agad ho malalaman ng mga Pilipino saan maglupalop ng ating mundo na hindi pa po nakapag-bisita sa ating bahay. At panatilihin kong nakatutok at tumutok dito sa ating munting bahay dahil tayo po ay naglalahad ng katotohanan lamang at komprehensibo na mga impormasyon na kailangan po natin na ipagbigay alam sa inyo na minsan ay hindi natin napapanood sa mainstream media, mga kabalitaan. Assalamualaikum, masalam ho sa inyong lahat, mga kapatid nating Muslim. At makikita nyo po dyan yung ating mga top 20 commenters dyan sa screen na yan, mga kabalitaan. Panoorin nyo, baka nandyan yung pangalan nyo. Well, sana mag-comment at mag-comment para lagi nyo mapapanood yung pangalan nyo dyan, mga kabalitaan. Pero top 20, medyo kunti lang ho yan. Pero subukan ho nating pataas ng pataas yung mga reactors na may pa-flash natin dyan. Pero paunti-unti ho lang kasi nag-iisa lang yung kalaban, mga kabalitaan. At ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod pang oras sa ating bagong mga reaction video gagawin, mga kabalitaan. Sana po nagustuhan niyo po ito at sana nasa mabuti ho kayong kalagayan. Bago ako magpapaalam, as usual, pasasalamatan mo natin yung ating mga moderators, lalo na ho, mga kabalitaan. Pasensya na, hindi ako masyadong nakapag-live dahil busy ho tayo sa work. At yung oras ho natin, parang nakaw upo, mga kabalitaan. Umupo na tayo, nakaw tayo ng oras, tapos bigla magawa ng content din, alis na naman ho. So yun po, medyo busy lang ho tayo, mga kabalitaan. Anyway, babalik tayo sa mga ilang pag-live ho natin, hintayin nyo na lang po. At ngayon po, pasasalamatan natin yung ating mga team replay at mga silent viewers ho natin, mga kabalitaan. At the same time, yung ating 52,310 subscribers, mga kabalitaan. Maraming salamat po talaga. At Mami Rose, Daddy Berting, and Toby's family dyan sa Cebu City, maraming salamat sa panonood. Mabuhay ho kayo. At ngayon po, ako'y magpapaalam na. Talagang maraming salamat po. Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho sa inyo, mga kabalitaan. At saludo rin po tayo sa lahat ng mga bagong bayani ng ating bansa. Sa bayan ni Juan, ang ating mga overseas Filipino workers, mga kabalitaan. Maraming salamat. Patuloy lang sa panonood ho dito, mga kabalitaan. To God be the glory. Mowa! Chip! Mwah! Peace out!